online, I'm encouraging you to open your Bibles in John chapter 9, verse 13. And it was the Sabbath day when Jesus made the clay and opened his eyes. Then again, the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I wash, and do see. Therefore said some of the Pharisees, This man is not from God, or this man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them. They say unto the blind man again, What sayest thou of him? Then that he hath opened thine eyes, he said, He is a prophet. But the Jews did not believe him concerning him, and he had been blind and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight. And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? How then doth he now see? His parents answered them and said, We know that this is our son, that he was born blind. But by what means he now seeth, we know not, or who had opened his eyes, we know not. He is of age, ask him. He shall speak for himself. This word spake his parents because they feared the Jews. For the Jews had agreed already that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of synagogue. Therefore said his parents, He is of age, ask him. Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise. We know that this man is a sinner. He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Ay po'y manalangin. Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Panginoon, humingi po kami ng paglilinis, humingi po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Father God, once again, may the Holy Spirit continue to move in our midst as we study your word, that we may apply it in our everyday lives. So God, hiningi po namin ito sapagkat napakadami na po naming mensahe na pakinggan. It's about time for us, Lord, na mas ma-prioritize po namin ang pagsasabuhay habang kami, Panginoon, ay natututo pa ng mga bagay na ituturo mo po sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Testifying the truth. Okay, it's a simple message, but it is at the continuation of the last week's study. So, last time, tinignan po natin na ang mga alagad ni Jesus ay nagtatalo, okay, kung sino daw ang may kasalanan. Okay, kasi nga nakakita sila ng bulag, yun daw bang bulag o yung mga magulang? And Jesus answered them. It is said that the works of God should be made manifest in Him. Now, ang ating pong pag-aaralan is the manifestation of God's work to this man. Now, gaano ito kahalaga sa atin bilang isang mananampalataya? Now, lahat po tayo naka-experience na ma-encounter natin ang Panginoon. Tama ba? Because if not, we don't have anything to testify of Him. So, hindi tayo makakapag-evangelism, lalo nang hindi tayo makakapagpasalamat sa prayer meeting. Why? Because the connection of giving thanks to God is through our relationship with Jesus Christ. This world is trying to eradicate the name of Jesus, the Cristo, the Messiah, sa buhay ng lahat. Kumbaga ginagawa lang siyang brand name.
Okay? But not in a sense on a deeper level. Now, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ngayong oras na ito, ay magkaroon ng lalim ang ating pagkakaunawa at pagkakakilala sa Kanya, sa ganon ay makakapagpatotoo po tayo ng totoo or ng may katotohanan. You see, when Jesus told the disciples that the work of God should be made manifest on Him, ganun po yung nangyari ngayon dito. Dahil na-encounter ng bulag na ito ang Panginoong Jesus, simple lang ang nangyari. Natusan siya ng Panginoon. Okay? So sabi niya, pagkalagay sa kanya ng clay, ng mud sa kanyang mata, go and wash in the pool of Siloam, and then ano mangyari? And you will see. Makakakita siya. Nangyari po ba? Oo naman. Because when God says it, it will happen. When God says it, He will do it. So bilang isang mananampalataya, we need to testify of that. Ngayon, when we talk about testifying of Christ, we are testifying to the truth. Because Jesus is truth. Tama? Ano mang mangyari, ano man ang sabihin nila, dahil alam mo yung totoo, mahirap baliin yun eh. Sabi nga ni Peter, okay, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man, a reason of hope that is in you with meekness and in fear. So, ibig sabihin, nagtatanong man sila o hindi, dapat alam natin yung ating pag-asa sapagkat ang pag-asang ito ay katotohanan. Ang pag-asang ito ay natagpuan natin kay Jesus. Kaya nga, kahit na anong sabihin nila, di ba, we will testify of that truth. Now, anong characteristic of that testimony or giving, alam mo yan, proof that we have encountered the Lord Jesus? Now, you have to understand, mga kapatid, testifying, it means what? It means a witness of an act. Okay? A witness of an act. Now, ano yung ginawa ng Panginoon dito? It's a miracle. Tama? Kaya nga tinatanong po sa mga Pariseyo ano bang ginawa niya? Di ba? Sinabi niya lang kung ano yung totoo. Sinabi niya lang kung ano yung nangyari. Ano po yung nangyari? A miracle. What is a miracle? When we define miracle, it means, alam mo yan, a thing beyond nature na tinatawag. Kasi wala yung, kumbaga parang maglalakad ka na lang, and then all of a sudden, kaya mo magpagaling. No, because a miracle is an act of God. Mga kapatid, when we testify of the truth, may nangyaring miracle sa atin. Amen? Kasi kung walang nangyaring miracle, what is the sense of giving testimony ng pagkakakilala natin sa Panginoon? The moment na makakilala ka sa Panginoon at nagkaroon ng pagbabago, it's a miracle. Kasi hindi ka pwedeng, alam mo yun, lahat tayo papunta ng impyerno eh. Lahat tayo makasalanan. The fact na nailigtas ka ng Panginoon na dahil sa kanyang kahabagan ay isa sa pinakadakilang miracle na natanggap po natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you are a miracle of God. Yeah, you are a miracle of God. Kaya nga, hindi dapat tayo nagdadalawang isip when it comes to evangelism because you are just giving a testimony of what happened. Actually, hindi yung nangyari lang basta kundi nakasentro dapat kung sino yung naging dahilan kung bakit natanggap natin yung miracle. Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Testifying, it means a witness of an act. It is an act of miracle. Pangalawa, testifying or testimony, it means what? A witness of a person. And that person is the person of our Lord Jesus Christ. You see, the name Christ, kaakibat niyan dun sa mangyayari sa Kanya. So, who Jesus is and what Jesus can do, hindi yung pwedeng paghiwalayin. Amen? His word and His works, hindi yung pwedeng i-separate yan.
Kaya nga siya gumagawa ng miracle. It is the proof that He is the Christ. Therefore, if He is Jesus Christ, ano yung relationship mo sa Kanya? What is your response to that name? What is your relationship with that name, mga kapatid? Remember, nung nakilala natin ang Panginoon, binago niya yung ating identity. Tama? Makasalanan, banal. Alam nyo, tanggapin nyo man o hindi, banal kayo sa harapan ng Panginoon. At ang kabanalang yan ay hindi nyo sariling gawa, kundi yan ay ipinasuot lang ni Kristo sa inyo. Therefore, ang kabanalan ni Kristo ang dapat nakikita sa isang mananampalataya. Bigat, no? So kung walang kabanalang nakikita, sino yung tinanggap mo? Kung walang kabanalan, sino yung tinanggap mo? Alam ko, may katigasan tayo lahat ng ulo. Tanggapin nyo na yon. Yun ang totoo. Yun yung natural. Pero hindi na lang tayo basta natural. Tayo po'y mananampalataya na. At ang dapat nakikita sa buhay na ito, in Galatians chapter 2, verse 20, is not your life, but the life of faith in Christ. Kaya nga karnal, spiritual. Dalawa lang lagi yan. Walang gitna. Karnal, spiritual. Although, alam naman natin lahat, kapag nakilala ka Panginoon, dapat kasi automatic spiritual Kasi nasa Panginoon ka na. Pero dahil, alam mo yan, sige, granting, we are in the human flesh. Pero hindi na tayo dapat nananati. At dapat nakikita natin ngayon ang ating sarili at nagkakaroon ng pagbabago. Yun yung katotohanan nito, mga kapatid. Wala na hong sugar coat sa mensaheng ito. Yan yung katotohanan na dapat ho nating makita. So when we talk about testimony or testifying of the truth, ano nga uli? It's a witness of an act. It is a witness of a miracle. It is a witness of a person, the person Jesus Christ, and a witness of undeniable truth. Ano yung katotohanan na hindi po natin pwedeng maitanggi? Na si Kristo ang siyang tagapagligtas, si Kristo ang Panginoon, at tayo ay tagasunod. Amen? We are a disciple of our Lord Jesus Christ. Now, kaya nga nung sinabi po dito sa verse 25, nung challenge nung bulag, kasi nakulitan na di ba? Tanong sila ng tanong, paano ka ba gumaling? Kasi una, itatanong muna nila, totoo ka bang bulag? Di ba? Pangalawa, kung totoo yung miracle, paano ka pinagaling? Nung di pa rin nila pinaniwalaan, pinatawag yung magulang, baka gawa-gawa mo lang. They are searching for the truth. Pero yung binibigay niya yung katotohanan, hindi siya natitinag. Bakit? Sinasabi niya lang kung ano yung totoo. E nung nakulitan na siya, ano sabi dyan? These words, He answered and said, whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know that whereas I was blind and now I see. Ganun ka simple. Hindi ko alam kung ano yung theology sinasabi ninyo Isa lang nangyari talaga. Binago niya ako. Na dating ako'y bulag, ngayon nakakita na. Sige nga, sabi mo, paano mo i-deny ang katotohanan na yan? Now, mga kapatid, when we talk about testifying the truth, sinabi ito ng Panginoon Tama? Kumbaga, nung china-challenge po itong bulag na ito, kumbaga cross-examine siya, wala siyang sasabihin kundi kung ano lang yung nangyari sa kanya. Ganon din dapat sa isang mananampalataya. Paano tayo makakapag-testify ng isang katotohanan kung hindi naman natin alam kung anong katotohanan? Nagigets po ba ninyo? Do you really actually know the truth of how the Lord saved you? Kung hanggang ngayon, nalilito pa rin kayo kung paano kayo naligtas, kinakailangan nyo balikan uli. Kasi nga, napakasimple ng ginawa ng Panginoon. I mean,
It is not simplistic, pero at least understandable siya. Naparito siya upang iligtas ang mga makasalanan. At ang tanging mong gagawin ay sumampalataya sa ginawa ng Panginoon. At ang pagsampalatayang yan ay hindi lang sa pamamagitan ng bibig, ito po yung nagpapatuloy at nakikita sa paraan ng pamumuhay. That's the undeniable truth. That's the undeniable truth. I can't help but notice, every time na ini-examine po siya, dalawang bagay ang nakikita ko po. Every time na tinatanong siya, lagi katotohanan. Kasi kapag alam mo yung katotohanan, matalino ka. Naniwala kayo doon? Kapag alam mo yung katotohanan, matapang ka. Tama? Alam mo yung totoo eh. Pag alam mo yung totoo, hindi ka mangingimi. Alam mo yung totoo eh. Tingnan natin. Testifying of the truth gives us courage. Tingnan natin. Okay? Verse 26. Then he said they unto him again, what did he do to thee? Okay, kasi paulit-ulit na eh. Tama? Una, tinanong siya kung totoo siyang bulag. Okay? Pangalawa, di ba? Tinanong kung anong ginawa ng Panginoon, paano siya nakakita. And they discredited Jesus kasi nga naman, ginawa niya yung miracle, kailan? Sabat. So sabi nila ngayon, theologically speaking, makasalanan yan. Hindi yan sa Diyos. Paano mo ngayon mapapabulaanan yung katotohanan na dating bulag ngayon nakakita? Kaya nga sabi ng bulag, makasalanan mo siya o hindi? Hindi ko alam. Pero siguro, paano didinggin ng Diyos ang isang tao makasalanan? Isa lang nalalaman ko, dati akong bulag, ngayon nakakita na. So paulit-ulit naman, tinawag yung magulang. Bakit ganito yung sinabi ng magulang? Because they don't know the truth. Although they are adults, hindi nila alam yung totoo eh. So ang taong nakaranas na ma-encounter nila ang Panginoon, they have experienced the truth. And the truth have set them free. Yun yung nagpalaya sa kanila. Yung taong malaya, matapang yan. So balik tayo. 26, they said unto him again, what did he do to thee? How he opened thine eyes. Inulit na naman. 27, he answered them, I have told you already. Siguro nakulitan na. Sabi niya, ang kulit nyo naman. Sinabi ko na. And you did not hear. Hindi kayo nakikinig. Imagine mo yun? Wherefore, would you hear it again? Gusto nyo na namang marinig. Tapos ano sabi niya? Will you also be his disciples? Ang tapang niya. Remember, wala siya sa teritoryo ng mga taong ito. Magagaling ito. If they are in a certain place kung saan siya nilitis, sa synagogue man, or in the place of the Pharisees, matapang siya. Bakit? Alam niya yung katotohanan. Pangalawa, na nakita ko, because of the testifying of truth, he possesses a wisdom. Tingnan natin. If you will notice, okay, verse 28, so sinagot kasi, matapang na eh. Then, they reviled him. Okay? Inalipusta, minaliit. Sabi niya, thou art his disciples. Even though hindi niya pakilala talaga ang Panginoon, di ba, ang tinetestify niya, yung nangyaring encounter, yung nangyaring pagbabago sa kanya. Na dati siyang bulag, again and again, at ngayon nakakakita. Yun ang isasabihin niya eh. Sana sa mananampalataya, ganun din, ano? Wala kang ibang sasabihin. Hindi mo sasabihin, yumamang ka. Hindi mo sinabing nakilala ka sa Panginoon, pumuti ka. Kundi sasabihin lang natin, dati ako makasalanan, ngayon nilinis na. Thou art his disciples, but we are Moses' disciples. 29. Sabi siya ganito, we know that God spake unto Moses, as for this fellow, we know not whence he is. And these are the words of religious people. Kasi ang argument nila, makasalanan yan, bakit siya sumuway sa Sabat? Ano yung sagot ng lalaking ito? Verse 30, the man answered and said unto them, why herein is a marvelous thing. Sabi niya, nakapagtataka naman. Sabi dyan, that ye know not whence he is. Nakapagtataka na kayong magagaling sa mga ganitong bagay, hindi nyo alam kung saan siya galing.
And then sabi niya, that he know not from whence he is, and yet opened mine eyes. It's a miracle. Parang nangyari yun. Dapat kayo nakakaalam nito eh. Lumalabas tuloy, mas matalino to kaysa sa mga Pariseo. Because when you know the truth will give you wisdom. Kasi wala ka naman sasabihin, kundi puro katotohanan lang eh. Tama? Tuloy natin. Okay? Ano yung kasunod? 31. Ayan o. Maganda ito sinabi niya. Sabi niya, now we know that God heareth not sinners. Very basic. Basic na basic lang. Di ba, alam naman natin na hindi dinidinig ng Diyos ang makasalanan. Kagaya ng sinasabi ninyo. Ngayon, ano sabi niya? But if any man be a worshiper of God and do it His will, He may hear it. Ang ganda ng sinabi niya. Hindi dinidinig ng Diyos ang makasalanan. Okay? At kung sino man ang nais sa sumamba sa Diyos o may connection sa Diyos at ginagawa niya kalooban niya, yun. Anong sabi doon? Pinapakinggan siya. And then, anong kasunod? Okay, magandang kasunod. Since the world began, mula pa nang simula, hindi pa nangyayari kailanman sa experience ng lalaking ito, okay, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? 33, ito yung pinakahataw. If this man were not of God, he can do nothing. Ganda, no? Sabi niya, kung maniniwala ako sa sinasabi ninyo, parang iba yata. Okay? Kasi kung itong taong ito, na gumawa ng isang may malang bagay, hindi sa Diyos, hindi niya magagawa ito. So mula pa nung simula, sabi natin, alam naman natin na hindi dinidinig ng Diyos. Okay? Yung mga tao makasalanan. And then, ano sabi niya dyan? If this man were not of God, he can do. Ang talino ng sinabi niya. Why? Because he possesses the truth. Alam mo kung ano ginawa ng Panginoon? Ade, yung ginawa muna ng mga Pharisees. Okay? 34. They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? Kabaliktaran, ano? So yung mga nagmamarunong, bandang uli, sila yung mangmang. Yung nagsasabi ng katotohanan, na may buong kapakumbabaan, pero sinisikil siya, sinabi niya na may katapangan kung ano yung katotohanan. Pero itong mga tao nagmamarunong, wala silang pagpapakumbaba. Okay? Sabi niya, kami pa yung tuturuan mo, and they cast him out. Sometimes, if we know the truth, hindi kanyan ilalagay sa magandang kalalagayan. Pero kung meron maganda, sa pagdadala ng katotohanan, dadalhin kanyan sa puso ng Diyos. Naintindihan po ba niyo? That is why the Lord Jesus, in verse 35, Jesus heard that they cast him out. When he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? Okay, dun pa lang. Okay? Sinera niya na. And then to make the long story short, sabi niya, nagtanong siya sa 36, Who is he, Lord, that I might believe on him? 37, And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. And he said, Lord, I believe. I believe. Yung pananampalataya natin sa Diyos ang nagdadala ng pagsamba natin sa Diyos. Magdadala ng iyong tuhod sa lupa upang kilalanin na ang Panginoon, ang Diyos, na nagbigay ng kapatawaran, nagbigay ng kaligtasan sa iyo. Gusto ko yung 39. For judgment, sabi niya dyan, I come to this world that they which see might not see, and that they which see might be made blind. Balikan natin, buuin natin. So, sa unahan ng mga talata, sinabi ng Panginoon kung bakit yung bulag na yan, nandiyan dyan, hindi siya may kasalanan o ang magulang niya. Nandiyan dyan siya upang ano?
makita that the works of God, sabi ng verse 3, should made manifest in Him. So para makita ang gawa ng Diyos. So para makita ang gawa ng Diyos, mag-testify ka, dapat nasa liwanag ka para makita mo. Tama ba? Kung bakit hindi nakita ng mga pariseyong ito ang gawa ng Diyos, kasi nasa kadiliman po sila. Galing, no? Kumbaga, binuo eh. Kumbaga, sabi sa verse 4, I must work the works. So it is pointing that the act of the miracle points to Jesus. Actually, sa yung katuparan ng hula in the Old Testament that Christ will do miracles. Makakakita ang bulag, makakalakad ang mga pilay, makakarinig ang mga bingi. That's the work of Christ. Remember, that is the sign of the work of Christ. Hindi siya napunta rito para magkaroon ng medical mission. Kasi pag alis ng Panginoon, marami pa rin bulag, pipi at bingi. Pero kung bakit ginawa niya itong mga bagay nito, bilang patunay na siya ang Kristo. So dito sa pagkakataong ito, it is so beautifully crafted. That is why this man, alam mo yun, he is boldly telling the truth. He is testifying the truth of Christ. Ano naman ang kinalaman natin doon, mga kapatid? Karamihan po sa atin, we don't know how to live as a believer in Christ. Akala natin it's all about us. When we talk about Christianity, it means what? Giving testimony to the one that gives us life. Yun lamang po yun. Nakakatakot po itong panahon natin ngayon, sabi ko nga, at paulit-ulit ko pong imemensahe ito, na hindi ho ito patungkol, ang pagiging mananampalataya ay patungkol sa inyo. It's not about you. It's not how you get success. How you become rich. It's not that. Jesus Christ came to the world so that, ano magkakaroon tayo? That they might have life. Alam niyo po ba yung buhay na naki Kristo ay isang buhay na buhay? Maaaring buhay ka ngayon pero wala kang buhay. Anong sense na makamtan mo ang hinahanap ng buong sanlibutan pero malayo naman tayo sa Diyos? Nakakalungkot isipin na nagagawa nating ipagpalit, okay, ang buhay po natin sa Panginoon na hindi man lamang natin talaga sinisiyasat anong klaseng buhay ito, and then we have the audacity, alam mo yun, to live like the world. Kaya nga hindi nakapagtataka, pag nag-testify tayo sa kanila, walang impact kasi nakikita sa buhay. How can you win the world if you are much like the world? Yung bihis nila, bihis mo din. Yung libangan nila, libangan mo din. Yung pag-asa nila, yun din yung pag-asa mo. May pag-asa din naman sa sanlibutan, kaso nga lang, it is a false hope. Ang pag-asa nila sa mundo, yumaman. Pag mayaman ka, nandito yung joy. Tayo hindi. Sa mundo, yung peace nila, dapat marami silang pera. But that is not our hope. That is not our joy. That is not our destiny. That is not our life because our life is in Christ. Nakakalungkot, again, kung nabubuhay tayo sa isang buhay na hindi naman talaga yung buhay na sinasabi ng Panginoon. Nagagalit tayo kapag kinokorek tayo. Diyan na naman tayo sa correct na yan. Yan naman kayo nagsawa, pastor. Paano kaya kung tanggalin natin yun? Wala na magko-correct. How would you know
that you are living the life in Christ. Pwede naman yun eh. Yung wala magko-correct sa inyo. Pwede yun. In fact, ang daming church na ganyan ngayon. Pero hindi sila tunay na nakikristo. Kasi ang tunay na iglesia na nangangaral para sa Diyos, na nabubuhay para sa Diyos, pinapangaral niya patungkol sa kasalanan. Kasi yan yung dahilan kung bakit nga tayo iniligtas eh. Tapos hindi natin wawarningan. Okay lang, maging tamad kang Kristiyano. Okay nga lang kung tamad na hindi ka, alam mo, nalilate ka. Hindi, nag-absent ka eh. Hindi ka lang absent physical, absent ka rin pati sa utak. Parang ngayon, kunwari nakatingin ka, pero malayo ang isip mo. Di ba? It's about time, believers in Christ. Mahirap. Ayan, hindi na kayo nakatingin sa akin. Sige. Mahirap. Wala namang madali sa mundo eh. Nahirapan kayo mag-devotion? Bilang pastor, mahirap din. Hindi ko sinasabi to para, alam mo, uy, pastor, para itaas ang... No. Ang gusto ko lang sabihin ganito, kung papaano nararanasan ang hirap, mahirap din yung pagiging pastor. Kung dumarating kayo sa punto na parang, alam mo yan, you are facing familiarities, kung bakit di na kayo nakikinig, o kumbaga wala nang dating sinasabi niya because you are so familiar to what you are doing, parang wala nang dating ginagawa niyo. Ganon din sa pastor. Ganon din sa mga alam mo yan, matagal nang mananampalataya kay Kristo. One of the temptations of those people na tumagal na sa pananampalataya, yung mga salitang, nagawa ko na yan. Kaya alam nyo, humingi tayo ng habag sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako na sa lahat ng aming ginagawa ay gawin namin ito na parang lagi ako bago. Yung maging excited ka sa bawat araw. Pwede ba maging panalangin natin yon? Amen? Diba, kung nagsasawa na kayo, maging panalangin nyo yon. Lord, kung kinakailangan ko maging bobo at maging bobo uli para yung katalinuhan managana sa akin, then so be it. Actually, isa sa mga panalangin ko po yan ngayon. Okay? That is why I'm employing a different strategy in Bible study, preaching the gospel, and church administration. Hinihingi ko yun sa Panginoon kasi nga, ayoko maging stagnant in the faith. Ayoko yung dumating sa punto ng buhay ko na para bang nag-e-exist na lang ako as a pastor, nawala ng paglago. Ayoko ng ganun. Panalangin ko nga sa Panginoon, Lord, kung magiging ganyan lang ako, buto pa magbitaw na lang ako sa pagiging pastor, gusto ko na lang maging taga-sunod mo na lang. Mahirap kaya yun? Because as challenging being a believer in Christ is, lalo yung pagiging pastor. Naiintindihan po ba ako? Amen po ba? Doon ko na-gets, kaya pala marami din sa mga missionaries natin, they are praying a different path in the ministry. Hindi dahil sawa na sila eh. Actually, mga narinig ko mga missionary, very successful po sila sa kanilang ministry in their congregation. Okay? So therefore, alam mo, the Lord opened a window or a doors of opportunity for them to serve God in a much challenging way. Na instead na manatili silang nandiyan dyan, yumabang sila, dami naming miyembro, meron akong kotse, maganda ang aking bahay. Alam mo yan? So mas pinipili nila na lumagay sa isang mas challenging na situation kasi doon nila mas nararamdaman na kasama nila ang Diyos. I'm not saying, of course, you do the same thing. Kundi china-challenge ko po kayo, ano nga ba sinasabi ng Panginoon sa inyo? You should learn how to listen. You should learn how to somehow, alam mo yan, identify, kilalanin ninyo kung ano yung kalooban ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Kasi kung tatanungin niyo itong taong ito, at first parang di niya alam eh.
But as he go along the way, di ba, sinasabi niya kung ano yung katotohanan. And then, the Lord met him. Di ba? Na-encounter niya ang Panginoon, just like the rest of us. And the rest is history. Sana ganun din po tayo. Kung nararamdaman ninyo, mga kapatid, na nagsasawa na kayo, nanghihina na kayo, it's about time. You pray to God, Lord, kagaya ng prayer ni King David, di ba? Sabi niya, renew a right spirit in me. Ano yung prayer niya sa Psalm 139? Ano sabi niya doon? What's the word? Restore to me the joy of my salvation. Even though the context of that verse nagkasala sa kay Bathsheba. Pero in a way, kapag nagkakaroon tayo ng ganong klase ng panghina, ituring niyo po yung kasalanan. Di ba? At gawin natin, magpakababa lang sa Panginoon at alamin natin, kilalanin natin ang kanyang kamay at ako naniwala ang kahabagan ng Diyos ay laging laan sa mga taong umahanap sa Kanya. Don't stop searching for God. In fact, every design of our worship service, prayer meeting, it is designed for seeker-sensitive person. Sino yun? Kayo yun. Hindi yung unbeliever. Kasi unbeliever, di naman nila hinahanap ang Diyos eh. Ang Diyos ang kumatagpo sa kanila. So ngayon, na nakakilala tayo sa Panginoon, ano yun? Hinahanap natin siya. When you stop looking for God, that's the time na alam mong delikado na ang iyong buhay. Meaning to say, wala nang buhay. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, although it's a simple message this evening, we need to testify of that. Okay? Kasi kapag sinabi nating testimony, hindi naman gawa-gawa mo yan eh. When we talk about testimony or testifying, pamumuhay muna. Kasi hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng gawin yan. Basta ang gawin muna, magsentro ka muna, mag-focus ka muna sa Panginoon, and after you gain experience in this life, yan yung magiging testimony mo. Tanong, kamusta na ang testimony natin ngayon? Is your story worth telling? Is your story worth telling to other people? Meaning to say, hindi nakasentro sa iyo, kundi kanino? Sa kadakilaan at kapurihan ng Diyos. Na ang masasabi mo lang, dati akong makasalanan, ngayon pinatawad na. I hope and I pray that this church, gaano man tayo kakonti, gaano man tayo kasimple, ang hanap lang natin at ang desire na lang po talaga natin ay mabigyan natin ang katuwaan ng Diyos. Last Sunday, ang daming dami namin bisita, 82 na young people. Diba? And they are blessed, diba? Sa program. And I hope and I pray, lalo na sa mga kabataan natin dito, na talagang naging sanhi kayo ng pagpapala sa kanila. Kasi kung talagang tayo ay puspos ng banal na spirito, diba? Makikita natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos na mananagana sa atin. Natural lang ang pagpapala sa atin. Amen? Kung walang pagpapala sa isang mananampalataya, delikado yan. Baka hindi ka anak. Kasi ang anak ng Diyos, laging pinagpapala ho yan. At ang anak ng Diyos, ang lahat ng pagpapala, pinagpapasalamat, gaano mang kalaki o kaliit. And we give testimony of that. Our life, our blessing, and our relationship. So itong pagbabagong ito, itong pamumuhay na ito, ay nang dahil kay Kristo. We testify or we give testify of this truth.
is truth. Tayo po natin tumayo, tayo po manalangin. Muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat. Kabagan niyo